expired na nga ba ako? Kasi 33 na ako and single, unmarried pa din ako. Well, ang natutunan ko is cultural pala siya. If you guys don't know, I currently live in Madrid. 4 years na ako nandoon and na-realize ko, and biggest lesson ko to, hindi pala siya like naka-base. Parang hindi siya parang parang one standard. Cultural pala. So, natutunan ko is, sa Philippines, nung nakatira pa ako dito, based sa mga naririnig ko syempre hindi to applicable sa lahat ng tao. Pag 25 above ka na, pag wala ka pang boyfriend, siguro yung anak medyo extreme yun, parang expired ka na. Sa Europe naman, napansin ko, gagawin nila lahat para ma-extend yung singlehood nila. So, currently, I'm 33. I'm turning 34 soon. And ang masasabi ko is, na-enjoy ko na lahat. Nagawa ko na lahat. Wala akong pinagsisisihan. Yes, nagkaroon naman ako ng mga boyfriends and nagkaroon naman ako ng mga kasing. It's just siguro, nung 20s ko, nag-focus talaga ako sa personal life ko. Like, very important sa akin yun yung business ko. Sobrang importante. Kasi, lumaki ako without a dad. Kasi nga, my dad died when I was 13. So, sobrang importante for me na may pera ako. Talagang parang yun siguro yung childhood trauma ko. Ayokong tumanda na wala akong financial stability. Ang linya ko nga sa sarili ko, yes, tatanda ako. Pero di ako tatandang pangit and mahirap. Yun yung reminder ko sa sarili ko every single day. Andiyan gising na. Magtatrabaho ka, mag-workout ka kasi yun ang mission mo in life. So moving forward now, pinagdaanan ko yan lahat. Heartbreaks, nasiraan ng ulo sa isang lalaki, yung muntik ko na iwan lahat ng buhay ko sa Philippines para sa kanya. Yung naghabol, nag-chase, ginawa ko yan lahat. Kasi part yan diba? For me, singlehood is also a process. Self-discovery, self-exploration, self-awareness, emotional intelligence. Lahat yan, matututunan natin sa process na yon. Yung mahirap, nakakakilig, masakit, nakakaiyak, lahat yan. Pinagdaanan ko din yan. Yung alam nyo, yung parang, yung 2024 nga for me was a year of disappointment sa romantic life. Kasi parang, I tried. I gave everything, yung dating apps, meeting in person, lahat ginawa ko. Lahat, di ba? Pati yung mga masculine, feminine na energy na minsan di ko naintindihan. Ginawa ko yan lahat. So lahat ng ginagawa nyo, yung frustration, pinagdaanan ko yan lahat. And ang masasabi ko is, at this moment ng buhay ko, kilala ko na yung sarili ko. Alam ko na ano yung gusto ko sa isang lalaki. Alam ko na ano yung mga triggers ko. Alam ko na ano yung ayaw ko. Sobrang specific na ako. In fact, sa lahat na nakaka-date ko lately, bago matapos yung taon, tinext ko na sila lahat. Ayoko na. I'm done na dito sa mga dopamine na to. Gusto ko na serious relationship. And alam ko hindi nyo to mabibigay sa akin. So, madaming lalaki na disappoint. Wow, kala mo ang dami, no? Parang di na nila ako parang in-entertain, no? Sinabi ko serious. Kasi self-aware din naman ako na I was also doing it for fun. Wala din ako intention noong time na yun na seryosohin sila. Ngayon, isa sa mga goals ko nga, di ba, nung nabanggit ko, magkaroon ng life partner. Kasi nga, wala na akong pagsisisi. Parang if isa-isahin ko yung goals ko, nagawa ko na magkaroon ng businesses, check. Mag-aral abroad ng masters, check. Kung gusto ko mag-PhD, parang later on na yun in life. Live abroad, check. Travel the world, check. Lahat parang nagawa ko na. Enjoy material wealth, check. Ano pa ba? Dumating ako sa stage ng life ko, parang naumay na ako sa pagka-single. I'm not saying na ayoko na siya. It's just parang ganun ako as a person. Gusto ko, gawin ko na yung gusto ko gawin hanggang sa maumay na ako. Ganun din ako sa material things. Bumili ako ng bumili hanggang sa ayoko na pumasok man lang sa store. So yun din tinuro ko sa mga kapatid ko as their eldest sister. So, four kasi kami Parang yung dalawa doon. Well, yung lalo na yung kapatid ko, lalaki. Parang like ko sinasabi sa kanya, sagarin mo yung singlehood mo. Huwag ka muna magpatali kahit kanino. Lalo na, kasi solo boy siya so mas malapit siya sa amin. Huwag ka muna mag-aasawa, huwag ka muna magbubuntis. Kasi growing up,
Parang yun yung binigay sa amin ni mama na rule in life. Sabi niya, hindi ko naman kayo mapipigilan di ba? Na mag-drink, mag-smoke. One thing hindi yung gagawin is, huwag kayong uuwi sa bahay ng buntis. And sa kapatid ko naman lalaki, sinabi sa kanya, huwag kang magdadala ng buntis. So ngayon, mama ko na yung nagmamakaawa. Pwede na kayo mag-anak. Tama na yung trauma na yan. Pwede na. Matatanda na kayo, mag-anak na kayo. I'm very grateful to my mom na parang ganun yung pagpapalaki niya sa amin na very free. Alam ko, for ibang parents, maybe for them, kapabayaan yun, di ba? Oh, paano mo pwede pabayaan yung anak mo mag-travel at the age of 16? Kasi ginagawa ko na yun nun eh. So for us, sa amin, nag-work siya yung freedom. Kasi wala kaming dad, di ba? He died. Siguro, iba-iba talaga yung tao. Even yung singlehood is very cultural talaga. Sa Spain na lang muna yung pag-uusapan natin kasi doon lang naman ako nakatira. Pansin ko, sinaseryoso nila yung pag-aasawa, pag-aanak. Parang 35 or 36 pataas na. Kasi nakita ko yung pattern ng mga friends ko, lalaki, ganyan. Parang karamihan 35, talaga. Before, lahat sila, they will do everything na extend yung, nila, singlehood. Even sa women, hindi sila nagmamadali mag-anak, ganyan. I am not saying na tama yun, mali tayo dito sa Philippines. Kasi nga, again, it's very cultural. Siguro what I'm trying to say lang is, enjoy your journey. Kasi kahit taga-Philippines tayo, nag-iiba na yung route natin, di ba? Hindi na tayo nasa societal norms all the time, di ba? Parang ngayon, nag-iiba na rin tayo, di ba? So parang there are so many people as well online na may influence na they are doing different things. Kasi there are thousands of things you can do. Ang laki na ng mundo. Hindi siya katulad ng parents natin noon na yun lang yung route, di ba? Ngayon, ang daming pwedeng gawin. So gusto mo rin sulitin, sagarin, yung singlehood mo. Siguro, my story na lang. I really wanted to enjoy. Even up to now, pag tinatanong ako ng mga tao, Angeli, ano ba gusto mong mangyari sa buhay mo? Sinasabi ko pa rin, I really want to enjoy this life. If 33 ako ngayon, let's say 75 yung buhay ko, parang kalahati na buhay ko na. Kalahati na lang. Ayoko maging miserable dun sa kalahati na yung kakaisip ng mga things na wala ako. So feeling ko, hindi ko naman sasabihin na never ko naisip na sana may partner ako, travel the world with someone, ganyan. Lately, naisip ko na din siya. Kaya nga nasa manifestations ko na siya for the first time. So may nagsabi sa akin, isama ko na din daw sa prayers ko. Kasi before, di ko siya naisip. Before, sobrang selfish ako sa time ko. Parang yung time ko, sa akin lang. Sa mama ko lang, sa family ko lang, or sa employees ko, sa people I work with, and friends. Yun lang. Hindi ako nagbibigay ng oras kahit kanino. Tapos feeling ko yung pag-date, parang di ko siya sineryoso. Once na ako nagseryoso talaga. After nun, sabi ko, you know what? I am not gonna give these things my full attention anymore. Kasi syempre tao lang din ako, di ba? Pag na-hurt ka, alam nyo, you go extreme. Ayoko na mag-boyfriend, ganyan. So isa siguro sa mga misconceptions of a lot of people, pag mga strong, independent women, parang we hate men, ay namin tulungan kami. No, it's not like that. Well, I can't speak for everyone. Pwede ko lang sabihin is my story. I love going out on dates. In fact, I love yung joy ng you flirt with men. Ang saya kaya. Parang syempre, in this serious world, parang yun na lang yung joy mo. Parang yung mga kilig na maliliit, kahit text lang, it's very important. You can be an independent, strong woman. You can also be, alam niyo yung parang flirty, enjoying your age, enjoying your peak as a woman. So lahat yan, part yan. So you don't have to go extreme. Hindi yan parang or. Independent, single woman, ganyan. Or with a family, with a boyfriend, parang ganon. Or with a husband, hindi siya ganon. You can be both. Hindi naman kailangan na isa lang, di ba? So yun yung masasabi ko. Kasi tagal ko na sa Instagram or sa social media in general. 14 years na. I'm a very private person. For me, yung privacy ko is my badge of honor yun eh. Parang badge of success, ganon. Na up to this day, wala nakakaalam ng family ko. Wala nakakaalam ng mga kapatid ko. Saan ba ako nanggaling? Ano ba yung background ko? For me, I'm just here for my experiences. Parang ganon. So, pwede pala yun. Nasa social media ka na sobrang tagal na hindi mo sinishare. Kaya very mysterious yung life ko. And this podcast also gives me a channel na still be mysterious without showing so many things about my life. So, yung singlehood ko, it's been a mystery sa a lot of people. Kasi nga di ako nagkukwento, di ba? Di ako nagsasabi. It's gonna be like that. Even mag-asawa ako. Probably may asawa na pala ako ngayon, di ba? Or may asawa na ako, I don't know, this 2025 or 2026. Let life surprise you.
'Diba? Huwag niyo masyadong seryosohin na lalo na kakatapos lang ng Christmas, 'di ba? Yung mga reunion with the family or with the friends. Kung wala pa kayong asawa or boyfriend, that's okay. That's okay. That's absolutely okay. Kasi meron naman kayong mga ibang bagay na wala sila, 'di ba? So I was having this conversation with Danny Barreto. I told her na she inspired me to make video podcast. Tapos sabi ko sa kanya, I was looking at your life. Syempre, outsider lang ako eh, di ba? Di ko naman alam ano pinagdadaanan niya on daily basis. Ano yung mga problema niya as a mom. I don't know, pregnancy problems niya. As an outsider, sabi ko sa kanya, I always looked at you na parang, wow, ang perfect na life niya. How can she be a businesswoman, an influencer, digital creator, podcaster, nanalo pa siya ng #1 wellness podcast. Paano? Tapos, nakausap niya ako sa isang event. Sabi niya, ako naman, nakatingin ako sa life mo na parang kung single ako, gagawin ko yan lahat. Gusto ko rin ng ganyan. So alam niyo, parang isang siya reminder na comparison is the thief talaga of joy. 'Di ba? Outsider siya sa life ko, nakikita niya yung life ko. So kala niya perfect yung life ko, 'di ba? Ako naman, outsider ako from life niya. Kala ko perfect yung life niya. Everyone is struggling. Everyone. Kahit yung richest man on earth, may problema yan. Kanya-kanya tayo ng problema. Kanya-kanya tayo ng journey. Kanya-kanya tayo ng success. Kanya-kanya tayo na may pagkukulang sa buhay. Nobody meron ng lahat. 'Di ba? Even yung kala natin, meron na. May mga pinagdadaanan pa din yan. Yung actions natin, lahat may consequences yan. Yung actions ko, noong 20s ko for business, myself, diba, self-discovery, self-exploration, yung consequence niyan is, nagsuffer yung personal life ko. Nagsuffer yung dating life ko, late na ako nag-date. And so there was a time, di ako makipag-date. Sinasabi ko din to sa team ko before recording this episode. Now na I'm ready to choose someone, hindi ko alam paano. Hindi ko alam how it will be. Di ko alam how to be a girlfriend anymore kasi it's been a while. It's been 5 years since I was someone's girlfriend. In 5 years, ang dami nangyari. Hindi ko alam. Di ko alam paano ko sasagot sa mga texts niya. Di ko alam ang sasabihin ko. Kinakapa-kapa ko pa siya. Kasi nga, it's a journey, diba? Hindi natin malalaman ready na tayo for something till nandoon na tayo. The next stage of my life, especially my love life, even it's private, is gonna be a journey. Kinakapa-kapa ko din siya and I'm so excited for it. Hindi ko siya share sa social media, but I'm gonna share my experiences pag nandyan na. To sum it up, life is a journey. You know, life is beautiful. There are bad days. Hindi naman mawawala yon. Enjoy it. Let life surprise you. And just enjoy it. Yes, you can cry. It's part, you know. I'm all about emotions, feeling our emotions. But in 2025, let life surprise you. That's a reminder. Huwag kayo masyadong nakafocus na kailangan ko na mag-asawa ng ganto, anak, ganyan, bahay, ganyan. Itapon nyo na yung mga goals na yan. Just be out there, show up. And life is full of surprises. That's all for today, guys. So please don't forget to follow us on our social media platforms. My personal one is Angeli Dub, and my podcast Instagram is Life in Progress PH. You can also follow me on TikTok at Angeli Dub. You can watch this episode on my YouTube. Just look for Angeli Dub. That's all. Adios.